but sumakay sila sa kalungkutan, sa injustice na isang tao para gamitin para magkakwarta, para gamitin to advertise yung kanilang manok. So that is really unfair, illegal, unethical, irresponsible. Attorney, dito tayo sa nag-viral na post niyo po kung saan kasama kayo sa mga nanawagan na i-boycott itong isang anong tawag nito? Lechon manok. Lechon manok. No, na itago natin sa pangalang Chokes to Go. Okay. At sinabi mo nga sa post mo, irresponsible and unethical advertisement. Okay, and considered as a cybercrime. Maaari niyo po bang maipaliwanag kung ano ba ang posibleng mga paglabag na nakikita niyo po? Kasi as of ngayon, maabot na ito sa 15,000 shares ang inyo pong naging post, and dinilit naman ito ng Chokes to Go. Pero nakita natin na sinamantala nila yung kung ano yung trending. Layout lang yung kanilang puhunan, pero meron silang nasagasaan. Tama. Considering na isang church leader itong si Pastor Apollo. Ang ginagawa kasi ng Chokes to Go, number one, unethical and irresponsible advertisement yan. Kasi sumakay sila sa isang tao na nakakulong. Naging masaya sila, ginamit nila ang kalungkutan ng isang tao. Nobody will be happy dahil na-deprive yung kanyang right to liberty. Lalo na pag inosente siya. Tapos itong Chokes to Go, sumakay. So that is very irresponsible, that is very unethical sa mga as a brand. So dapat nanawagan po tayo na i-boycott dapat ito, except pag humingi sila ng tawad. Ang pag-delete nila sa post nila na yon, there is really an admission that they are in bad faith. There is already an admission na alam nila na may pagkakamali sa ginagawa nila. Kasi imagine, may isang tao na nakakulong dahil kahit inosente siya or presumed inosente siya, but sumakay sila sa kalungkutan, sa injustice na isang tao para gamitin para magkakwarta, para gamitin to advertise yung kanilang manok. So that is really unfair, illegal, unethical, irresponsible. So, pwede yan i-demanda for libel. Bakit libel? Pinahiya yung isang tao. Kung hindi man pasok sa cybercrime or cyber libel, pwedeng pasok yan sa damages. Damages for destroying the name and reputation ng isang tao. At same time, destroying the name and reputation ng isang tao, but ginamit pa nila para magkapera. Para mabenta yung kanilang lechon manok. Ginamit nila isang tao, parang walang respeto sa isang tao. Okay, walang problema mag-advertise ka. But dapat wala kang masagasaan na tao. Wala kang masagasaan na religious feelings. Wala kang masagasaan na mga followers dyan. You can promote whatever you want. That we are in a free country. Walang problema yan. But we are in a free country. Walang problema kung i-promote mo yung sarili mo, i-promote mo yung lechon manok mo. Walang problema yan. But sana yung pag-promote mo sa isang produkto, wala kang masagasaan na tao. Lalo na yung tao na yun, inosente, tapos ngayon, nakakulong, deprived of liberty. But ang ginawa ng Chokes to Go, parang naging masaya, ginamit nila ang kalungkutan, ang injustice ng isang tao. Ibig sabihin, they are part of the injustice sa nangyari sa ni Pastor Kibuloy and sa yung ibang mga kasamahan. Sabi nila, hindi na si Pastor yan. Yes, hindi nga, but there is a resemblance. Resemblance sa picture na pinalabas ng kapulisan and ginamit nila para magkapera. So that is unethical and unchristian, uncivilized na advertisement. And pwedeng damages yan. And of course, pwede din idemanda yan sa Department of Trade and Industry kasi they are practicing they're practicing unethical business practice or irresponsible business practice. Isa sa mga talagang na-offend nito kasi edited yung makikita mo na kinuha yung picture mula dun sa presentation
kay Pastor dun sa PNP. Inedit lang ng konti pero makikita mo sabi mo nga resemblance Ang isa sa mga na-offend talaga ng gusto nito is ang mismo ng KOJC. So, maari ba na bawat isang member, kasapi, missionary ng KOJC na na-offend dito maaring magreklamo? Yes, pwedeng magreklamo. So, part nila yan kasi they are members of KOJC and head naman ng KOJC si Pastor Kibuloy. Yes, they can file a case. Kung hindi man libel or hindi man cyber libel, they can file damages nangyari sa yung pag-post nila na ganun. At the same time, they can also file doon po sa Department of Trade and Industry on the ground that they are practicing unethical, irresponsible business practice.